ibalik sa Senado, Senator Bong Revilla. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla, siya si Bong Revilla. Bong Revilla, siya si Bong Revilla. Bong! Ayan po, magandang umaga ng linggo sa mga tagapanood ng Kakanto Channel. Nakasubscribe man kayo or silent viewers lang, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Muli po, magandang araw, magandang gabi, saan man dako ng mundo kayo naroroon ngayon. Kumusta po kayo mga kakanto? Ang title po ng ating video for today ay ibabalik ba natin si Bong Revilla sa Senado? O ipapabalik muna natin sa kanya ang 124.5 million na napunta sa bank accounts niya kaugnay ng mga lista ni Ben Horloy sa kanyang ledger noong kasagsagan ng paglilitis sa kasong plunder nila kasama sina Jinggoy Estrada at si Secretary Enrile et al. Mga kakanto, ito po ay hindi paninira, reaction at opinion ko lamang ito sa speech ni Bong Revilla noong kick-off rally nila sa Iloilo. Ang mga mababanggit kong detalye sa bidyong ito ay buhat sa mga reputable news agency at hindi fake. Ilalagay ko na lamang sa video description ang link para may resibo tayo. Kung maalala nyo na nag-commit po ang Kanto Tejero channel sa advokasya na lalabanan natin ang fake news at disinformation. Ang video pong ito ay paraan po para ipaabot sa inyong mga manonood ang katotohanan sa likod ng mga balita. Panoorin muna natin ang speech ni Senator Bong Revilla. Din magbibigay tayo ng ating pananaw base sa mga facts na nakita natin sa mga ginagalang na news agencies. Magkaisa tayong labanan ang fake. Revilla, siya si Bong Revilla. Iloilo! Maayong hapon sa inyo tanan! Palangga ko kamo. Magaling ko na sa lamig ko. Una sa lahat, una po sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa amin dito sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas! Mga kababayan, ako'y nagpapasalamat din sa lahat ng mga Ilonggo, sa lahat ng mga leaders natin from governor to congressman, sa lahat po ng mga mayors, barangay captain, sa lahat ng halige dito sa Iloilo. Sa inyong lahat, mga kababayan ko, sa lahat ng mga nagagandahang kababaihan na narito, sa lahat ng mga nagwagwapuhang kamukha ko. Mga kababayan, baka ako'y maubusan ng oras. Ang inyong lingkod, si Senator Bong Revilla, ay itong taon na ito, 30 years na po. This is my 30th year in public service. Nagmula bilang vice-gobernador ng lalawigan ng Cavite, naging gobernador ng lalawigan ng Cavite, naging BRB chairman, naging senador, niluklok nyo nung unang takbo ko noong 2004, number 2 senator, noong 2010, number 1 senator. Nung ginawa nyo akong number 1 senator, doon na ako nagka-leche-leche. Akala tatakbo ko for higher position, pero ganun pa man, ganun pa man, ang inyong lingkod ay bumangon, lumaban, ipinaglaban ko ang aking karapatan at nalinis ang aking pangalan. Nalinis ang aking pangalan.
Kaya mga kababayan, ito ang tandaan ninyo. Si Bong Revilla, kahit na ano pang gawin nila, kahit na ano pang paninira nila, si Bong Revilla ay isang mandirigma. Habang nasasaktan, lalong tumatapang. Habang natutuguan, lalong lumalaban. At habang tayo sinisira nila, lalo lang tayong popogi niyan. Mga anak sila ng teteng. Sinabi nila, ako daw ay budots lang sa Senado. Budots lang. Totoo po yan. Ang inyong lingkod ay nagbudots. Nagbudots, nag-file ng 2,000 na panukalang batas at nakapagpasa ng 343 batas na ngayon na napapakinabangan natin. Kasama dyan, yung yung ating kabalikat sa pagtuturo act, yung chalk allowance sa mga teachers na binang from 5,000 ginawang 10,000 para sa ating mga guro. Sa mga estudyante naman, yung mga estudyante, yung anti-no permit, no exam. Dati-rate ay kapag hindi fully paid ng mga estudyante o ang mga magulang, hindi nakapagbayad ng tuition fee, hindi pinagtatake ng exam. Ngayon, bawal na yan. Marami tayong batas at sa inyo mga kababayan, umasa kayo na si Bong Revilla ipaglalaban ang karapatan ng bawat isa sa inyo. Ipaglalaban ko kayo hanggang sa huling patak ng aking dugo. Dahil kailanman, hindi nyo ako pinabayaan. Sa lahat ng laban ko, mapapelikula, mapatelebisyon, mapapublic service, nandiyan kayo, sinuportahan nyo ko. Sa inyong lahat, mahal ko kayo ni Bong Revilla. Mabuhay ang Iloilo! Ayan mga kakanto, napanood natin ang talumpati ni Senator Bong Revilla. Maganda po ang pagkakasalansan ng kanyang speech. May kaunting budots dance para maka-attract ng audience. Hindi po siya nagbanggit ng mga pinatayo niyang infrastructure projects kasi hindi naman ito trabaho ng mga senador. Ang magpagawa ng kalsada, anti-flood controls, at mga tulay. Tama na ipinagyabang niya yung mga panukalang batas na ginawa niya at mga naipasang batas kasama siya. Wala po tayong concern dyan kaya hindi po tayo nag-research kung totoo ba ang mga nabanggit niya. Ang hindi malinaw ay parang bitin sa buod ang sinasabi niya na nagkaletse-letse siya dahil inakala daw na siya ay tatakbo sa mataas na posisyon. Ibig sabihin, sa aking pagkakaintindi, ay may individual or grupo na gumagalaw para siraan siya. Kaya siya nakulong sa kasong plunder kaugnay ng PDAP na police scam. Ito po ang dahilan kaya na-trigger po ako na mag-research. Kasi noong panahong yun, ay iba yung mga lumalabas na balita. Hindi kaya nambubudots. Nambubudol siya kaya malabnaw ang kanyang pahayag ukol dito. Ito po yung unang balita tungkol dun sa nabanggit niyang kasong paninira sa kanya. Revilla was accused funneling his pork barrel through bogus non-governmental organization, NGOs, linked to Janet Napoles, allegedly earning $224.5 million in kickbacks. The senator, however, still faces trial for graft charges. Nakakita po ako ng napakagandang timeline ng kaso ito simula pa noong 2013. Ito po at i-scroll up natin. Then, titigil tayo kapag mayroon tayong nasasabi or opinion.
Ayan po kayo na lang magbasa niyan. Ito naman po ay makikita rin sa link na nakalagay dyan sa ibaba sa video description. Na 2018 na. So August 9, Revilla Plunder trial ends, concluding 4 years of legal battle at the anti-graft court Sandigang Bayan. Nagtapos na daw. Ito na, December 7 na. The Sandigang Bayan acquit. So, napawalang sala. Revilla of plunder after 4 years na nakakulong. The anti-graft court also orders the return of 124.5 million to the Philippine Treasury. So, ibig sabihin, na-acquit nga siya dun sa pagkasong plunder, pero pinababalik sa kanya, malinaw na pinababalik sa kanya yung 124.5 million na napunta doon sa kanyang mga bank accounts na hindi niya alam. So medyo sa karaniwang mamayan, parang palaisipan nito, na-acquit siya pero meron siyang pera pumasok sa kanyang bank account na nagkakahalaga ng 124.5 million. So, nung unang balita, pumutok yan, ay nasa 224.5. So, kaso, mayroong mga balita na sangayon doon sa pagsisiyasat ng mga mga experts sa accounting, ang natira na lamang na talagang liable siya at nandun talagang napatunayan sa AMLAC na mayroong total of 124.5 million na pera na hindi sa kanya. Kaya pinababalik ito sa kanya ng Sandigang Bayan. So, sa kasalukuyan po ay hinihintay pa yung desisyon doon sa kasong plunder. Hindi pala plunder, doon sa kasong graft. Mas mababa ng kaunti sa plunder yung kasong graft na hanggang ngayon ay dinidinig pa sa court. So, dapat kung malinis ang kanyang intention, hindi naman sa kanya yung 124.5 million. Bakit hindi niya isuli? Kaya yun yung pinanggagalingan ng ating title na ibabalik ba natin si Bong Revilla sa Senado or ipapabalik muna natin sa kanya yung 124.5 million sa kaban ng bayan. Thank you for watching. See you on my next video.